Hello? Hello, hello. Hello, narinig mo na ako. Oo, Pitch, malinaw na. Walang signal dito sa loob ng opisina ni Mr. Villarama eh. Nasaan ka na ba? Ay, nandito na ako sa lobby. Nakuha ko na yung mga papeles sa kotse mo. 7th floor yan, di ba? Oo, bilisan mo. Baka mainit yung ka-meeting ko. Ba't ba ang tagal mo? Session na, Pitch. Bumili akong candy eh. Candy, bumili ka lang ng candy. Inabot ka na ng kalahating oras. Hindi kasi sa tindahan ng candy, may katabing tindahan ng banana Q. Bumili na rin ako. Kahit na hindi naman ganun katagal bumili ng banana Q ah. Hindi kasi doon sa tindahan ng banana Q, may katabing tindahan ng mami. Kumain na rin ako. Nagutom ako, Pitch eh. Yo. Pumunta ka na rito. Sige, bibili lang akong tubig. Nauuwa ko eh. Wag na. Bakit? Baka yung tindahan ng tubig, may katabing tindahan ng tinapay. Tapos yung tindahan ng tinapay, may katabing karindari. Abutin ka nga ng isang oras. Isin mo na lang yung uwaw mo. Sige, bye-bye. Hello? Hoy, kanina pa kita tinatawagan, hindi kita makontak. Ako, sorry Ed, nawawala ng signal dito sa opisina ni Mr. Villarama eh. Hoy, matagal ka pa ba dyan? Baka malate ka dun sa check-up mo kay Doc, ha? Hindi, sandali na lang ako rito. May iwanan lang ako papeles. Oo, sige. Ako pa uwi na rin. Huwag ka muna umuwi at magkita tayo dun sa clinic. Hoy, pagod na ako mag-drive eh. Matraffic na naman pala ngayon. Samahan mo muna ako. Kinakabahan ka ba? Mas relax na ako pagkasama ka. O, di kinakabahan ka nga. Una. Pero konti lang ha. Samahan mo na ako magpa-check up, tapos mamaya ikaw naman check upin ko. Ayaw mo? Kinakabahan ko. Ayaw. Paano? Kita tayo sa clinic ha? Sige, ingat. Boss, ang tagal na itong elevator. Gumagana ba to? Medyo mabagal na talaga yan. Luma na kasi. Ano bang ibang elevator dito? Meron. Dun. Sa kabilang dulo. Here. Sus. Boss. Walang ilaw yung isang elevator eh. Gumagana ba yon? Matagal na si Ryan. Pwede ba sinabi ka agad? Hindi mo naman ako tinanong. Pop! Sir! Sir, hanggang 4 na ang pwede sa loob eh. Mamaya ka na ulit. Matatagal na ba makabalik yan eh? Hintayin mo na lang. Alis ka kasi ng alis eh. Hello? Hello, Pitch. Nasaan ka na? Baka bumili ka pa ng tubig, di ba sabi ko wag na? Hindi na, ang tagal na itong elevator eh. Hinihintay na ni Mr. Villarama yung papeles, at saka may check-up ako ngayon. Bilisan mo naman. Sige, yan na. Mauna ka na. Thank you, ma'am. Anong name mo? Repito. Bye, Tito. Uy! Saan ka pupunta? Taas. Hindi pwede maghagdan. Pinapatuyo ko pa. Tandaan na, ate mo naman. Tandaan na ako. Pwede maghagdan. Paano kung madumihan? Patuloy ko ulit. Elevator ka na lang. Elevator. Ang babagal ng elevator, hindi ko nagmamadali ako eh. Pwede. Hoy! Social distancing, huwag mo ako. Ano ba? Ang kulit mo eh! Ay! Ano, ha? Ano, ha? Ganun ha?
Ilan sa mga posibleng dahilan no, ay kung mag-brownout, pagka lumindol, pag-overloaded ang elevator, or magkaroon ng mechanical trouble. Kapag ang isang tao ay matrap sa elevator, no, pinaka-importante, huwag mag-panic. Maging kalmado at stay focused. And most importantly, magkaroon tayo ng presence of mind. Huwag mag-panic dahil halos lahat naman tayo ay may cellphone. Paalala natin na ang ating cellphone ay merong flashlight para makita natin kung nasaan yung alarm button ng elevator. Alarm button siya or emergency button na kapag pinindot mo ay magse-send ng signal sa mga nagmo-monitor ng elevator or yung ating mga safety technician para malaman na may insidenteng nangyayari sa loob ng elevator. Okay, kadalasan sa mga reaction team ng isang building, no, kapag ganyang may na-trap sa elevator, dapat yan less than 10 minutes nakapag-rescue na yung mga technicians. Kapag na-rescue na yung mga tao, no, kasi yung process ng pag-rescue, unang-una, yung elevator mismo, ile-level nila yon sa pinakamalapit na floor para mabuksan nila yung pinto. Okay? And then kapag nabuksan na yung pinto, makakalabas yung tao. Dahil mainit sa elevator, kailangan lang siyang mabigyan ng hangin para bumalik lang yung kanyang sigla. Dahil sigurado, medyo manghihina siya dahil sa init sa loob ng elevator. Hello? May tao dyan? Hello? May tao ba dyan? Hello? Hello? May tao ba dyan? Ay! Buksan niyo ito! Buksan niyo ito! Nakulong ako! Tulong! Tulong! Nakulong ako! Ah! 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 Hello? Ito ba yung building nung kausap mo? Yung mukhang luma, malapit sa opisina? Oh, bakit? Nandito ka? Dito kasi ako dumaan eh. O ano? Tapos ka na ba? Oo, tapos na. Pero hindi ko pa na ibibigay yung mga papeles. Wala pa rin si Patrick. Eh, siya may dala eh. Nawawala si Patrick? Oo, tapos hindi ko makontak. Palagi ko kumain na naman yun. Eh, paano yan? Late ka na sa check-up ko. Alam mo, maghahanda na lang ako. Tagal dumating nitong elevator eh. Andiyan ka na ba sa labas? Oo, na-traffic na ako. Sakit na nga ng balak ko kakadrive. Oo, sige. Ako na lang magdadrive. Yung kotse mo na lang gamitin natin papunta sa clinic. Park ka lang dyan ha. Hintayin mo ako. Sige, bye.
O, ano nangyari sa'yo? Eh, grabe nangyari sa akin. Nakulong ako sa elevator. Ano? Oo nga, kalalabas ko lang. Kaya pala ang tagal mo. Ano ba naman yan? Oo, sige. Nandito na ako sa 7th floor. Magkita na tayo. Hindi na, malapit na ako sa may lobby. Paano ka bumunta? Eh di nagagda, na-exercise pa ako. Ba't di mo kayo nantay? Eh late na ako sa check-up ko eh. Nasa parking na si Elsa. Yung kotse niyan lang gagamitin namin. O, iwan mo na lang sa opisina ni Mr. Villarama yung mga papeles, ha? Paano na ako uwi mamaya? Eh nasa yung susi ng kotse ko, di ba? Ikaw na mag-drive. Iuwi mo na lang sa bahay. Sige na, bye-bye. Hoy! Hello. Kami. Kumusta, Boyet? Ayos naman, pre. Medyo nag-a-adjust lang. Alam mo naman, pandemya ngayon. Lahat naman tayo eh. Pero, bakit ka napatawag? May sinasanla kasi akong baril, pre. Baka gusto mo. Baril. Hindi ako mahilig dyan eh. Maganda to, pre. Cold, original. World War II collector's item. Oo, pero talagang walang hilig ako sa baril. At saka isa pa, delikado yan ha. Malinis, may papeles. Kunin mo na to, pre. Kahit 5,000 lang. Kailangan ko lang talaga ng pera. Tutubusin ko rin sa'yo agad. Alam mo, ialok mo na lang sa iba. Alam mo, pre, mainam na may baril sa bahay. Alam mo naman sa panahon ngayon, hindi mo masabi, baka pasukin ka na magnanakaw. Mas takot ako sa baril kaysa magnanakaw. Ayaw mo talaga. Not interested talaga. Sorry. Sige, pre. Salamat na lang. Sige. Okay, bye. Sino ka? Sino ka? Tsaka lang, huwag kang gumalaw. May baril ako dito. Wag po. Anong wag? Anong nilakaw mo? Ibalik mo. Balik mo. Wala ako nakuha. Wala. Kakadating ko lang dito. Talaga? Ako pa talaga ang bibiktimahin mo? May baril ako dito. Babarilin kaya kita. Hoy! Hello, Tommy. Poyet, my friend, grabe. You won't believe this. Pero pinasok nga ako ng magnanakaw kagabi. Okay ka naman. Okay naman, pero nakakatakot talaga ha. At saka sa tingin ko, babalikan niya ako dahil wala siya nakuha kagabi. At saka alam niya na nag-iisa ako dito sa bahay. Posible yan. Sabi ko sa'yo, delikado na talaga panahon ngayon eh. Kunin mo na kasi yung baril ko. Kaya nga ako tumatawag eh. Sa akin mo na lang isang layan ha. Sige, 20,000 na lang. What? Sabi mo 5,000? Eh, kagabi yun. Eh, ba na presyo ngayon? Grabe. Wala bang discount man lang? Wala nang pre, take it or leave it. I-deposit mo na lang yung cash sa e-wallet ko, tapos i-deliver ko sa'yo agad. Ano? Deal? Okay, deal. Siya nga pala pre, hindi pa kasama yung bayan sa bala dyan ha. What? Para mo akong ninakawan ah. Para mo akong hinolda pa. Kesa naman manakawang ka, sa mas gusto mo sa dalawa.
Hello, Boyet. Hello, Tommy. Iniwan ko yung baril sa may gate mo. Bakit kayo hindi pumasok? May nag-iikot kasing patrol. Nailang ako. Masyado kasing mabilis ang transaksyon natin. Kunin mo na muna yung baril, baka may makakita pa nun. O, sige. Lalabas na ako. Boyet, saan mo iniwan dito? Hanapin mo lang dyan. Iniwan ko dyan sa may sulok. Ah, okay. Ito siya, I think. Teka muna, ha? Teka, bakit may lock ito? For safety. Okay. Nasaan naman yung susi? No, sa akin, syempre. Ano? Bakit mo hindi iniwan? For safety din. Hindi mo pa kumpleto yung diniposit mo sa e-wallet ko eh. Ibibigay ko rin sa yung susi kapag kumpleto mo na ang sala. Sigurista ka naman eh. Syempre, ikaw kausap ko eh. Yeah. Sabi ko nga babalik ka eh. Walang iya ka talaga. Pabalilin talaga kita ngayon. Tama. Ano? Kwanta ka pa na? Napagawa na? Pabilis ka na. Oh, bakit? Bakit ka natatawa? Ito nga yung baril sa akin. Hindi ko naman nagamit yun eh. Nakakandado, walang susi. Ito? Wala yan. Patatanggal ko lang yan. Madali lang yan. Ano eh? Oh, nabuksan ko nga yung pinto mo. Madali lang to. Alam mo, tinaisip ako, Ano? babayaran kita pag naalis po ang lock na yan. Kikita ka na sa akin. Hindi ka na kailangan mag-knock sa akin. Ano, sir? Ayaw ko naman talaga maging magdanakaw eh. Ano naman pala eh? Ano, deal? Sige po. Alright. Magmerienda ka muna. Oh, thank you, sir. Thank you. Kumusta na yan? Konti na lang at matatanggal ko na to. Ganun ba? Paano ka natutong magtanggal ng mga lock? Tinuruan ako nung tatay ko kasi gumagawa siya ng susi sa Quiapo. I see. Sa tingin mo ba ako pwedeng matuto niyan? Ba't mo gusto mo tuto? Wala naman. I just think that magandang skill siya. May balak kang magnakaw, no? Nasa itsura mo. Excuse me? Hindi ko gagawin yun, ano? Masama yun, ha? Ito, sir. Tanggal na. Very nice. Very good. So, saan yung bayad ko dyan? Bayad? Umasa ka talaga na babayaran kita. Sa tingin ko, mas maganda kung umalis ka na at huwag kang bumalik dito. Di ba, sir? May pinag-usapan tayo. Oh, sorry. Nagbago ang isip ko. Manggagancho ka pala. Oo, pero hindi naman ako magdanakaw katulad mo. Umalis ka na lang ka. Ha? Umalis ka na. Ha? Ha? Huwag ka na magpapakita rito, ha? Huwag ka na lang natakot. Wala pa. Pabili ng bala nito eh. Ang documentary requirements for application ng license to own possess firearms, mayroon tayong proof of citizenship. Another na requirements natin is yung proof of income, proof of employment. Another requirement is Philippine National Police Clearance or yung National Bureau of Investigation Clearance. Mayroon din po tayong neuropsychiatric test, drug test. Mayroon din po tayong gun safety and responsible gun seminar. Inaalam po natin din ang proof of residency. Kailangan po natin masiguro yung totoong residence niya ang i-declare niya. Mayroon po tayong online services na ngayon sa
Firearms Explosives Office, kung saan ida-download na lang natin yung mga requirements natin. Mayroong mag-a-approve po dyan. Pwede po na tayong magbayad sa land bank para ma-print po yung ID card po natin o yung LTOC card or registration card. Pag ikaw ay may baril, dapat mayroon tayong safety bolt. Hindi nakakalat sa ating kabayan. Kung may mga bata doon, pwede nilang paglaruan yung baril at pwede makadisgrasya ito. Huwag nating paglalaruan yung baril. Kailangan din nating i-secure yung trigger noong firearms natin. Hindi rin natin ito dapat ilagay sa mga areas na pwede siyang mahulog o mag-cause na puputok yung baril. Ay, Vincent! Ano na naman ang pinapuputok ng butsi mo at nagdadamit ka? Sino ang huling pumasok dito sa stock room? Ay, ako kasi pinabibilang ni Sir Pepito yung mga bagong laptop na pinadala ni Mr. Songsam. Eh bakit ayaw mo isarapin to? Hindi mo sinasara? Ay, hindi ko ba naisara? Hindi! Kaya ako lagi naiinggir na eh. Ako palagi ang nagsasara ng pintong kada dadaan ako dito. Ako ang nagsasara. Eh, sorry na. Nakalimutan ko lang naman. Lagi naman eh. Hindi niyo ba alam? Sa akin ipinagbili ni Sir Pepito tong stock room. Kaya kung ano masira dito, ano mawala dito, pananagutan ko! Sorry na nga. Sorry. Eh, pinapahirapan yung trabaho ko eh. Palibasa, hindi naman kayo ang papagalitan, hindi naman kayo ang sesermonan. Eh baka mamaya yung pamaging dahil ng pagkakataggal sa trabaho eh. Please, isara ninyo ang pintuan ng stock room, okay? Isara! Eh, pakiusap lang bakla, ano? Sarado mo na rin yung bibig mo. Ang sakit sa tenga. Uy. Maral. Tere, huwag muna ako istorbohin. Bakit? May problema ba? Oo. Hindi kasi magtali yung mga binilang ko sa stocks natin. Tapos dito sa inventory ko. Naku, may nawawala. Baka paluwalan mo yan pag hindi mo nakita. Naku, hindi pwede. Wala akong pang-abono, Tere. It's at time. Problema ko rin kaya yung pang-abono. Bakit? Eh, nakakainis yung isang buyer ko. Bumili pa naman ng mamahaling vase. Tapos ayun, bogus pala. Naku, babayaran ko yung ako nagkataon sa supplier kung hindi ako nakahanap ng bagong bibili nito. Uy, ano ka ba? Itago mo nga yan. Di ba may memo nga na bawal mag-online selling dito sa opisina sa oras ng trabaho? Mamaya makakita sa'yo, isang bukas sa HR. Tago ko na nga sa stock. Eh, kung ikaw na lang kaya bumili nitong mga vase ko, Mara. Plantita ka naman, di ba? Eh, yung sinabi ko nga sa'yo, bawal nga mag-online selling dito sa opisina sa oras ng trabaho, di ba? Hindi naman online selling. Live selling ngayon to sa'yo! Hindi na suki, ang ganda-ganda ng mga vase ko, o di ba? Imported from the Netherlands. Ang lakas makagyaman pagkakadisplay sa table mo. At sa bahay mo pwede rin. Sige na, pamain na lang, ma'am, sir. Bagay talaga sa'yo yung ma'am, sir. Kasi di ba, ma'am ka lang ngayon, pero sir ka talaga noon. Ah! Ay, talaga. Bibilin mo na? Ihahampas ko sa'yo. Ma'am, sir ka. Kasi ka na nga dito sa table ko. Nasa-stress ko lalo. Diyan. Hello, Mrs. Lopez? Ay, opo. Ano pong order nyo ngayon, Suki? Vase! Ay, naku! Tama-tama. Meron po akong stock ngayon. Sige po, dadaanan nyo. Ang titigas talaga ng ulo ng tao dito. Sinabi na, isara ang pinto. Nananadya ba kayo? Sir, yes po, i-check ko po ulit.
Hindi naman siguro nawawala yung mga laptop, sir. Nagkamali lang po siguro ako ng bilang. Naku, ma, huwag na po kayo kukuha sa iba, ha? Pwede ko na pong ipakuha dito ngayon. Opo, sige, i-take ko po. Thank you! Ay, oo, mabibigay ko rin po. Ngayon din po yung report, promise. Apo. Naku, Mars, solve na ang problema ko. May buyer na ako ng mga base. Talaga ba? Buti ka pa. Kung may problema pa rin, baka pwede mo naman akong tulungan magbilang ng mga laptop sa loob, oh. Sure, Mars, no problem. Ay, halika na. Lo! Bakit nakalang? Hindi na ko talaga. Eh, hindi naman kayo mga nagtatanda eh. Sinabi ko na, isarado ang pinto. Ako yata yung huling pumasok dito. Hindi ko na isara, may tumawag kasi. Vincent, baka pwede naman buksan mo na yung pintuan kasi meron akong kailangang asikasuhin sa loob, eh. Oo, may kukunin din ako. Oo nga. Ito, last na talaga to, ha? Kapag nakita ko na naman na nakabukas yung pinto na yan, pagagawaan ko na kayo ng report para mamimuhan kayo. Promise last na to. Pairam mo yung susi. Ano na? Ano na? Vincent. Teka muna, hindi ko nga makita. Hindi ko makita yung susi. Vincent, hindi pwede. Tatawag na si Sir Pepito. Papunta na yung buyer ko. Sayang ko. Ano na? Nawawala yung susi. Ano? Ano ka ba bakla? Dito ka nga. Hindi pwedeng nawawala. Pwede. Kailangan natin yung susi dahil kailangan natin buksan yung stock. Wait! Teka! Alas na yan, ha? Dali! Bakla, ano na? Wala nga dito yung susi eh. Ay, alam ko na. Pupuntahan ko yung guard sa baba. Baka may iniwang duplicate ko sa mga Pedring. Ha? Bilisan mo, ah. Mara. Oh. Tara, may susubukan ako. Ano? May napanood akong video na nakakapagbukas daw ng pinto gamit ang credit card. Pwede ba yun? Oo, eto sa video eh. Tara, subukan natin. Teka lang. Oo. Ang hirap pala. Sa video, ang dali lang eh. Ay! Bakit? Sabi ko sa'yo, hindi effective yan, eh. Sorry, Mars. Sorry talaga. Okay lang yun. At least nasubukan natin, di ba? Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Ano ka ba, Tere? Huwag ka nga OA, ha? Okay lang yun, no? Hindi. Kasi sa'yo itong credit card eh. Ha? Bakit credit card ko ginamit mo, hindi credit card mo? Sagad na yun sa akin eh. Baka madiklat. Ano na? Wala nga daw iniwan si Ma'am Pedring sa guard. Naku, Vincent, hindi pwede dahil magagalit si Sir Pepito sa akin pag hindi ako nagbigay ng report sa kanya ngayon. At yung buyer ko, baka hindi niya bilhin yung vase pag hindi niya nakuha ngayon. Ako din, pagkagalitan ako kapag hindi ko nakita yung susi. Kung sirain na lang kaya natin yung doorknob, martilyoin natin. Oo, teka. No, hindi pwede. Mapapagalitan ako ni Sir. Ako nga, i-search dito sa stock room, no? Palitan na lang natin yan pag nasira. Magkakagastos pa ako, ganon. Ikaw naman nakaisip na mag-lock yan, eh. Nila ko yan dahil sa inyong dalawa, no? Siya, sige. Hati-hati na lang tayo sa gastos. Para lang matapos na itong problema natin. Dali. O, sige, akin na yung martilyo. Tumabi ka dyan, No, Vincent. hindi na pwede. Ano, hindi pa? Vincent, wala na akong panahon, ha? Pag hindi ka tumabi dyan, imamartilyo ko sa ulo mo. Ay, tumabi ka dyan. wag. Mapapahira ng dugo yung martilyo ko. Ay, tsaka ko na ito si Bakla. Subukan mo. Subukan. Madali naman akong kausap ako dito. Subukan ko, ha? Ayaw mo tumabi dyan, ha? Ha?
Nadyak-nadyak ka dyan, may iyak-iyak ka. Yung paninda ko! Paano ko na ibebenta ko? Buti nga din sa'yo. Ikaw ang may idea na sirain tong pinto eh. Karma is real talaga. Nakaka-stress kayo, no? Aatakihin ako talaga sa puso sa inyo. Ayun na. Sinabi ko nga pala, para hindi ko makalimutan. At least, hindi ako papagalit mo sa dito. Ay, oo naman. Hindi ka talaga pagagalitan, sir. Kasi maaawa siya sa'yo. Dahil duguan ka na uuwi ngayon, Vincent! Naranasan niyo na bang makulong? Alam niyo ba kung anong mas malala? Yung makulong sa maling paniniwala. Yung nakakahon ng isip mo, kaya hindi ka makikinig sa mga sinasabi o sa mga payo ng ibang tao. Dapat nakikinig tayo. Ang dami kasing mga bagay na hindi naman natin alam. Kaya habang buhay tayo, marami pa tayong pwedeng matutunan. Yung utak natin dapat laging bukas sa mga sasabihin ng iba. Dapat parang, ano yan? Parang pinto na hindi nakalock. At doon sa mga gustong buksan ng isip, ito ang masasabi ko. Good luck. Good luck po. Oo, alam ko yun. Luck po, good luck. Oo, sige. Good luck. No. Luck. Diyan ka lang ha. May baril ako. Diyan ka lang. Uy. Baka. Ayaw nga pala, sorry. Tayo na nga pala. Talaga ha? Ako talaga ang bibiktimahin mo? Mali yan. Okay, can you repeat that part lang? Ako pa talaga ang bibiktimahin mo? Bibiktimahin. Dapat nakikinig tayo. Ang dami kasing mga bagay na hindi naman natin alam. Kaya habang buhay, ang tinulak mo kagad. Hoy, Vincent! Ano naman ang pinapuputok ng kutsi mo at nagdadap? Ay, bagay sa'yo yung mom, sir. Hindi ba? Parang, mom ka noon. Yung buyer ko, hindi niya bibili ng base pag hindi niya kuha kayo. Sabi. Bitin eh. Vincent, hindi pwede.